Paglagay ng mga plastic barriers sa EDSA ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority para mapigilan ang mga sasakyan na lumihis sa tamang linya. Pero nakakasagabal umano ito sa daloy ng trapiko kanina nang nagsitumbahan dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo may paandar. Cedric. Maris, so far, sabi ng MMDA, meron naman daw positibong feedback pero ina-assess pa rin daw ng ahensya kung ano yung pangkalahatang epekto sa trapiko nitong mga tinatawag na pangontra sa swerving ng mga barriers. At gaya ng nabanggit mo, kakailanganin daw ng mga adjustments, lalo pa kanina itong naging epekto ng isang masamang panahon sa mga barrier. Imbes na nakatayo bilang separator ng mga lane, nakatumba sa gilid ng EDSA northbound lane bandang Guadalupe ang mga plastic barriers na ito ng MMDA. Sa kasagsagan kasi ng isa na namang thunderstorm ngayong hapon, ang mga barrier na diskaril daw. Sobrang lakas kasi ng hangin kanina. Nilipad na hangin? Hindi naman, yung in-slide na siya papunta sa gitna. Lahat yan, kalat yan dyan. Kinukuha namin, binabalik namin dito, lilipa rin na naman. Tinulungan na lang daw ng mga naroon ang traffic constables ng MMDA na itabi ang barriers para hindi na makaabala sa daloy ng trapiko. Ano kasi yung daloy ng trapiko na nangyari? Uminto, lahat. Traffic talaga. Wala naman nakabangga. Tumatama sa sakyan. Nakarating na sa traffic office ng MMDA ang insidente. Tubig o di kaya'y buhangin ang dapat daw inilalaman sa barriers bilang pampabigat. Ang mga plastic at concrete barriers na ito, bahagi ng solusyong nakikita ng MMDA para mapigilan ang swerving o yung pagkain ng lane, partikular ng naglalaki ang mga bus na animoy hindi makapagpasya kung uusad na o tatabi para magsakay. Pag lumabas sila doon, obviously wala na sila sa linya. Yun ang marker din. Merong physical na barrier na alam nilang wala ka na sa linya. And huli ka doon. Violation na ng yellow lane yung kumbas siya. Nitong Lunes, sinimulan ang paglalagay ng barriers sa piling bahagi ng EDSA sa southbound lane ng EDSA. Pansamantala munang nilagyan ng cones ang bahaging palabas ng Connecticut. Gayon din ang bago umakyat ng Ortigas flyover para iwas swerving. May mga karsada kasing perpendicular dyan sa EDSA southbound. At ito halimbawa yung Ortigas flyover. Ang ginagawa nila from the corner na ito, diretso tatabasin nila yung EDSA, halos perpendicular din ang takbo para makapasok sila immediately doon sa Ortigas flyover going to the Ortigas Central Business District. So malamang sa aksidente ang hinaharap natin. Siguro sir, mas okay na rin para yung mga bus nakasegregate talaga siya. Ano bang problema pag hindi segregated yung bus? Minsan kasi sir, nagbababa sila ng pasahero dyan sa gilid, sa gitna. Kung concrete talaga, dapat yung signage talaga, dapat maganda yung pagkakalagay, malalaking signage. Saka yung mga kulay talaga dapat luminous yan. Sa ngayon, pag-aaralan pa raw ng MMDA kung hanggang kailan ipepwesto ang barriers at kung gaano maiibsa ng mga ito ang pang-araw-araw na sakit ng ulo ng mga motorista sa EDSA. Maris, kaugnay pa rin ng mga barrier dyan sa may Guadalupe area. Pag-aaralan din daw ng MMDA kung ito ay tutuloy-tuloy na concrete barriers kasi meron pa rin niya mga safety considerations para dun sa mga motorista. Sa ngayon kasi ang installation na yan ay magkahalo na concrete at mga plastic barriers. Maris? So, Cedric, naiintindihan natin na para iwas aksidente kaya nila ginawang magaan agad. Pero hindi ba delikado rin naman, gaya na nangyari kanina, na talagang bumalandra siya sa kalsada? Hindi ba accident din ang maaaring idulot noon sa mga motorista? Maris, yung mga ganito kasing design o yung mga plastic na barriers, ideally ang laman talaga niyan is tubig at saka buhangin. Pero nakita natin kanina yung mga barriers, particularly dyan sa Guadalupe na tinangay, marami dyan mga butas-butas. Yun din yung na-observe nung mga tumulong dun sa traffic constables dun sa pagbubuhat niyan. Again, itinawag na natin niya kanina dun sa traffic officers ng MMDA at sinabi nga nila is i-address nila daw yung problemang yan. Yun nga, ang nabanggit nga nila is dapat para hindi yan na madadala ng tubig, meron diyang sufficient na laman na tubig. Hindi madadala ng hangin, meron kailangan laman na tubig o kaya buhangin, Maris. Alright, maraming salamat Cedric Castillo at sa iyong paandar.